So katatapos ko lang panoorin ng No One Will Save You. Kung ina, ang ganda! Ito talaga ang ganda. Sobrang ganda. Like, oh! Sa mga film enthusiast dyan, panoorin nyo to. Okay, seryoso na. Napakalma ko na sarili ko. So anyway, ang No One Will Save You ay isang thriller, horror na sci-fi na pelikula. Pero para sa akin, isa rin siyang psychological movie. Don't worry, hindi ako mag-spoil. Isa itong kwento ng alien invasion. So parang iisipin mo, may mga laban-laban and everything. But no, this is not your typical alien invasion, die. Yung style ng storytelling is yung tipong may tinatanggal na ability, na human ability sa isang storya para maging exciting ang pelikula. Feeling ko yung nagsimula ng ganitong type ng storytelling, feeling ko lang ha, correct me if I'm wrong, yung pelikulang A Quiet Place, kung saan tinanggalan ng ability na magsalita. Technically, hindi naman tinanggalan, kundi parang sinuppress yung ability nila na magsalita. Tignan nyo, after ng pelikulang A Quiet Place, lumabas na naman yung Bird Box, kung saan ang tinanggal naman doon sa storytelling noon is yung sight, yung paningin naman. So, mas naging exciting din yung storytelling ng pelikulang The Bird Box kasi walang makikita yung mga bida. May isa pang pelikula na ganito din yung storytelling nila, yung Don't Breathe, yung ang ano naman doon is bulag yung kalaban, tapos hindi ka dapat hihinga kumbaga kasi maririnig ka dahil malakas ang senses nung kalaban dahil nga bulag nga siya. So mas nagiging exciting yung pelikula. So itong pelikulang No One Will Save You, walang dialogue. Like, walang dialogue. Para siyang Mr. Bean. Pero may alien. Ganon. Dahil ganon yung atake ng pelikula, maku-curious ka kung ano ba meron? Ano ba nangyayari? Parang ganon. Yung mga writers ng ganitong mga pelikula, sinasamba dapat yung mga ganyan. Saludo po ako sa inyo. Promise, ang galing nyo. Grabe. So bigyan ko lang kayo ng synopsis ha, pero hindi ko i-spoil, don't worry. Isa itong kwento ng isang babae na galit yung mga tao sa kanya. Huwag niyo na akong tanungin kung bakit galit yung mga tao sa kanya. So dumating na nga yung mga alien, no, para sakupin yung Terra Air 2. And then for whatever reason, sobrang swerte lang siguro talaga nung bida natin na survive niya yung pagsakop ng alien sa bahay niya. So kinabukasan, lumabas siya ng bahay niya para siguro humingi ng tulong sa mga pulisya, sa mga tao doon. Pero dahil nga galit yung mga tao sa kanya, wala siyang choice kundi talagang labanan yung mga alien ng mag-isa. Kaya siguro yung title is No One Will Save You kasi nga walang gustong tumulong sa kanya kasi nga galit yung mga tao sa kanya. Kaya ko nasabing psychological din siya kasi it could represent yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, na lalo na kapag yung pinagdadaanan mo sa buhay ay hindi maintindihan ng mga tao sa paligid mo, o kaya yung mga tao sa paligid mo galit sa'yo or against sa'yo yung mundo. So wala kang choice kundi labanan yung pinagdadaanan mo sa buhay on your own. No one will save you but you. Ito yung moment na after niyang pumunta sa pulis, wala siyang nakuhang tulong kasi nga galit nga sa kanya yung taong bayan. So, nag-breakdown siya sa gilid, sa sulok, at siya lang mag-isa. And kung i-relate natin to sa buhay natin, okay lang na mag-breakdown. Okay lang na umiyak kapag meron kang problema sa buhay mo. Okay lang, dahil ilabas mo yan. Kasi kailangan mong ilabas yan. Dahil after mong mailabas lahat ng sama ng loob mo, doon ka magkakaroon ng clarity, ng kaliwanagan kung ano ang susunod mong gagawin. At dahil wala ngang dialogue tong pelikulang to, lalong na-emphasize yung kakayanan umacting, yung ability umacting nung artista. At dito mo talagang makikita na magaling talaga yung direktor at yung mga taong sa likodan ng camera na ipinaparamdam sa audience na ito na ang nangyayari, ito yung nararamdaman nung bida natin. Kasi tingnan mo itong scene na to, wala namang salita dito pero parang pinapakita dito na nakapag-desisyon na yung bida natin na ito na ang gagawin kong next. Buo na ang loob ko, hindi ako makahingi ng tulong sa taong bayan, pues ako ang tutulong sa sarili ko. Walang magliligtas sa akin, ako ang magliligtas sa sarili ko. Parang ganon. Mararamdaman mo kung anong iniisip ng bida sa pamamagitan ng acting, ng sounds, ng everything. Ang galing lang talaga. So kung i-relate natin to sa buhay natin, ito din yung eksena na magsisimbolize na magdesisyon ka sa sarili mo kung anong gagawin mo. Kung meron kang pinagdadaanan, pwede ka naman umiyak, walang problema, pero after mong umiyak, ano nang gagawin mo? Magpapasakop ka na lang ba sa mga alien? Or magpapakain ka na lang ba sa problema mo? Or lalabang ka?
tatayo ka, lalaban ka at lalabanan mo yung problema mo. At dahil wala ang dialogue tong pelikulang to, ang maririnig at makikita mo lang sa bida ay ganito. Ganon. At ang mga alien pa naman dito, parang mga mutant sa X-Men, parang si Jean Grey, may mga telekinesis, parang napapagalaw yung mga bagay-bagay. Ganun lang. Ina talaga. Tapos nakakaloka, nakaka-create sila ng illusion, parang ka talagang si Jean Grey nga, parang mutant nga. Tapos dumating yung point na ang dami nang napapatay na alien nung bida natin. Para rin siyang John Wick na kahit ang dami-daming kalaban at mga kalaban makapangyarihan, maraming barel, ganyan. Pero dito, mga alien, mga makapangyarihan, may mga telekinesis, pero hindi siya mahuli-huli. Napapatay niya pa yung mga alien. So parang John Wick din tong pelikulang to. So dahil mala John Wick nga yung bida ng pelikulang to, nahagard na yung mga alien. So ang ginawa nila, gumawa sila ng parang ilusyon para matalo na natin tong bida na to. Kasi porke siya yung bida, hindi natin siya mahuli-huli. Wala naman siyang kapangyarihan. Tayo, mga alien tayo, may kapangyarihan tayo. Hindi natin siya mahuli-huli, napapatay pa niyo mga kasamahan natin. So nagbigay sila ng ilusyon, binigyan niya ng ilusyon ng sarili niya. So ito nga yung eksena na sarili niya mismo ang nakaharap niya. Pero pinatay niya din yung sarili niya. Pagbigyan niyo na ako sa maliit na spoiler na yan kasi kailangan ko lang talaga yan para sabihin yung analysis ko dyan sa eksenang yan. So please, pagbigyan niyo na ako. So parang ang symbolism niyan sa buhay natin is that kung meron kang pinagdadaanan at gusto mo yung malampasan, kung gusto mo mag-move on sa nakaraan mo, kung meron kang maling ginawa sa buhay mo in the past at gusto mo na mag-move forward at mag-move on, kailangan mo munang patayin ang old self mo. Kailangan mong tanggapin at yakapin na nagkamali ka at tanggapin yung katotohanan at yung consequences ng pagkakamaling yun. Pero after mong yakapin at tanggapin yung pagkakamali mo in the past, kailangan mo ring patayin yung old self mo para makapag-move forward ka. Parang ganun lang yung symbolism ng eksenang to. Ito yung illusion na ginawa ng mga alien na pinakita sa kanya yung younger self niya na nagsisisi sa mga maling ginawa niya. Tapos yung ginawa ng bida, yung present self niya, hinawakan niya yung kamay ng younger self niya na dahil walang dialogue, so parang ganito yung sinabi niya. Parang, tama na, patawarin mo ng sarili mo. Oo, nagkamali ka. Mag-move forward ka na. Mag-survive na tayo. Mag-move forward na tayo. Parang ganon. Yung psychological aspect ng eksenang to is like, papaano ka papatawarin ng mga tao sa paligid mo kung ikaw mismo hindi mo pinapatawad ang sarili mo? At dahil wala ngang dialogue ng pelikulang to, it's like the movie is letting its audience na sila ang gumawa ng dialogue nila para sa sarili nila. Na parang kagaya ko, ako nanonood ako ng pelikulang to at narelate ko siya sa buhay. Kumbaga, kung meron kang pinagdadaanan sa buhay mo, ikaw ang gagawa ng dialogue na yun para sa sarili mo, para makarelate ka. Ang ganda lang talaga ng pelikulang to. Ang galing, ang talino lang, promise. Tapos may eksena doon na paglabas niya, nakita niyo mga tao na invade na ng mga alien. So parang wala na siyang matatakbuhan kundi siya na lang talaga mag-isa niya. If you are going to relate it to yourself, sa sarili mong buhay, sa totoong buhay, no one will save you but yourself. Walang magliligtas sa'yo kundi sarili mo lang. Kahit sino pa yan, kahit pamilya mo pa yan, kahit mga kaibigan mo pa yan, kahit mga anak mo, kahit asawa mo, walang magliligtas sa'yo sa problema mo, sa pinagdadaanan mo, kundi sarili mo lang talaga. So the analogy is like, yung mga alien, yun yung mga problema mo. So you have to make a choice. Magpapasakop ka ba sa mga alien, yung mga problema mo? Or lalaban ka kahit walang ibang magliligtas sa'yo, kundi sarili mo lang? At yung ending, grabe, hindi ko in-expect. Kasi maarte ako pagdating sa mga ending ng pelikula eh. Kasi kapag nanonood ako ng pelikula, ini-imagine ko na agad at hinuhulaan ko na kaagad yung ending ng pelikula. At kapag tama yung hula ko, medyo nata-turn off na ako sa pelikula. Pero itong movie na to, hindi ko in-expect yung ending, promise. Pwede din gawing analogy sa totoong buhay yung ending ng movie na to kasi. So syempre hindi ko spoil yung ending, diba? So ganito na lang. Diba galit sa kanya yung mga tao dahil sa ginawa niyang kasalanan in the past? So parang ganito. If the world hates you and the world does not like you, then create your own world. Panoorin nyo na to, promise! Sobrang ganda, promise.